Ikaw, nakabili ka ba ng Lang2 LT84 tapos hindi mo alam kung anong gagawin para palitan yung GIF image dun sa maliit na screen niya? Huwag ka na mag-scroll, huwag ka na lumipat sa ibang video. Ito na panoorin mo, tuturo ko sa inyo kung paano, okay? So unang-una syempre, ipa-plug mo muna yung keyboard sa PC mo, 'di ba? Parang ganito. Yun, tapos i-switch mo lang sa wired connection. Tapos papakita ko sa inyo ngayon sa screen ko. Okay, so guys, pupunta muna kayo dito sa lang2cn.com. So punta muna kayo dito sa lang2cn.com. Minsan matagal siya mag-load, hindi ko alam kung bakit. Chinese website siya. Kahit Chinese website siya, okay lang. Pwede naman natin translate. So antayin nyo lang mag-load. Minsan matagal talaga siya. So ayan, nag-load na siya, no? So minsan ipa-prompt ka ng browser mo, kung Google Chrome yung browser mo, to translate to English. So click mo lang yung English. So magiging English na siya. Kung hindi siya nag-prompt, pwede ka mag-right click sa isang part ng website na empty, yung walang image. Tapos merong option dyan na translate to English. Okay. Ayan. So translate to English. So English na siya. Ngayon, punta tayo dito sa technical. Tapos dito sa driver download. Hintayin mo ulit mag-load. So ayan, dito sa keyboard option, meron tayong mga options dito kung pwede anong dapat i-download ng mga drivers ng iba-ibang keyboards ng Lang2. Pero ang kailangan natin dito, naging unresponsive. So let's just wait. No? Yan. Okay yan, nag-load na siya maayos. Kung sakaling paglipat niya dito sa page na to ay Chinese pa rin siya, ganun lang din, right click tapos translate to English. Ngayon, kung English na siya, ganito, katulad na ito nakikita nyo dito, pupunta tayo dito sa LT84 mechanical keyboard driver.rar. Yan. So just click download. Yan, so antayin nyo lang matapos yung download. So yan, kung natapos na yung download, click nyo lang show in folder. RAR file yan, buksan nyo. Tapos, install nyo lang siya. Ngayon, kung gusto nyo makasiguro, kung medyo nagdududa kayo dito, okay lang naman, pwede nyo siyang i-extract tapos i-scan nyo ng antivirus nyo para siguradong walang malware. No? Pero, sinubukan ko na, wala namang malware, in-install ko, walang problema. So, kung na-download mo na, na-install mo na, so open mo na yung program. Ayan, so pag binuksan mo siya, ganito yung itsura niya. Diba? Click mo lang yung keyboard. Tapos, baka Chinese pa yung sayo, i-switch mo lang sa English. Ngayon, i-try mo lang, i-update yung, kailangan syempre nakakonect yung PC mo sa internet. I-click mo lang tong firmware upgrade. Ayan, kung updated na yung firmware ng keyboard mo, ito yung sasabihin niya sa'yo, it's already up to date. No need to upgrade. So, press OK. Ngayon, una ituturo ko muna sa inyo paano masync yung oras ng keyboard mo sa PC mo. So, punta ka dito sa TFT, dito sa left. Yan. Tapos, meron ditong nakalagay, mali nga dapat time sync to nakalagay time since. Time since. So, click mo lang yung time since at mag-update yung oras and date sa keyboard mo na kapareho nung sa PC mo. Kasi yung may mga ibang units kasi na advance o kaya late yung time and date pagkakuha nila. Para ma-sync, ito yung solution doon. Ngayon, dito din sa TFT na tab, dito ka rin mag-update ng mga GIF mo sa iyong keyboard. Ngayon, ayan, so may iba-iba tayo ditong mga in-upload na GIF. Yan. Hanap muna tayo ng bago para mapakita ko sa inyo kung paano yung proseso. No? Sa browser mo, dito ako kumukuha Punta ka sa GIFers. GIFers o GIFers? Comment nga kayo sa baba kung anong pronunciation nyo sa GIF or GIF. GIF ba o GIF? GIFers.com. Ay, mali. Ayan, so punta kayo sa gifer.com. Dito ako nagda-download. Ayan, so marami dito. May mga categories. Siyempre, kailangan mo rin piliin yung swak sa dimensions ng screen mo. So, kung square,
magiging maliit siya dito. So, kung ikaw bahala kung ano pwede mo ilagay dito. Pero, at the end of the day, mas maganda kung landscape yung format nung ida-download mo. So, halimbawa, mga memes. Since mahilig tayo sa memes. Click natin tong swag. So, hanap tayo dito ng magandang meme na GIF. So, for example, ito. So, ida-download ko siya, no? So, i-download mo lang. Yan, natapos na siyang mag-download. Ngayon, balik tayo dito sa Lang2 software natin. You press import. Hanapin mo yung dinownload mo. So, for example, So, nakaload na siya dito sa software mo. Ngayon, i-upload mo siya sa keyboard mo. I-press mo lang tong sa lower right, upload to keyboard. And it will start uploading. Hintayin mo lang matapos. And once natapos na, andun na siya sa keyboard mo. Ang galing! I'll show it to you. Yun, so as you can see, nandun na siya sa keyboard ko, di ba? So, ganun lang kasimple, guys. Also, pag meron kayong mga issues with the keyboard, like ako, for example, yung nakuha ko, ayaw gumana ng Windows keys. Kahit na sinuswitch ko siya sa Windows mode. Pero nung in-update ko yung firmware ng keyboard, umokay na siya, wala nang issues. Tapos, isa pa, dati kulay blue lang ito, nasa gilid. Ganyan na siya, RGB na siya. So, yun yung mga changes na nangyari dun sa Lang2 LT84 ko. So, yun lang guys, kung nakatulong sa inyo to, please press the like button naman para matulungan nyo akong lumago as a small channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito, ba't hindi ka pa nakasubscribe? Mag-subscribe ka naman na. Sige, subscribe ka na. Tapos, kung meron ka pang kakilala na nakabili rin ng Lang2 LT84, send mo sa kanya tong video na to, okay? Tapos kung hindi ka pa nakakabili ng Lang2 LT84 pero nag-iisip-isip ka na kung gusto mo tong bilhin, merong link sa baba para pag bumili kayo, bibigyan ako ni seller ng konting commission, maliit na commission lang para makatulong din dito sa aking munting channel. Salamat sa inyong lahat. Stay swakly guys!